sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Bong Revilla ay magsasampa ng kaso sa lahat po ng nanira sa kanya, yung mga nagpakalat po ng fake news, no? Dahil po, yan daw po ang dahilan ng kanyang pagkatalo nung last election. Grabe naman, Bong Revilla, oh. Bakit ka naman ganun? Kawawa na. Kawawa naman. Game na game ka pa naman. Ako, believe ako sa'yo noon before, di ba? Kasi game na game to si Bong Revilla eh. Kahit ngayon, bigla, nagbago. Okay, pag-usapan din po natin, ang dami pong mga sabay-sabay pong nilabas ngayong araw, yung mga ng Pulse Asia, ito pong mga survey na pabor sa mga Duterte. Talagang hindi po natin maintindihan, no? Bakit ngayon lang? Yun ang tanong ko. At isa pa po, good news, maaari na pong makapanumpa, no? Si Tatay Digong bilang mayor ng Davao City dahil lang DILG chief po na si Remulla, si John Vic Remulla, ay nagsabi po na makikiusap sila sa ICC na papanumpain si Tatay Digong, no? Kahit po nakakulong. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at narito po naka-live po ating resident political analyst ng Brigada Aguila. Okay. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Pasensya na po kayo. Ako po ay medyo, yung alam niyo po, hindi po yung pagod kasi mabilis lang naman ang biyahe. Yung pong tension mula umaga, hindi mo alam. Umaga pa lang, naroon na kami sa SMNI building. So, tinuruan po kami ng pasikot-sikot sa radio station. Yung mga basic lang naman, kung saan kami titingin, kung kailan kami papasok. Pag nasosobrahan ka, pwedeng yung mga senya sa'yo na para hindi, kasi 5 kami, hindi talaga maiiwasan na, tapos sanay kami mga soloista. Hindi talaga maiiwasan na no? Yun lang. Idol, huwag na. Talo. Actually, nire-recognize naman ni, hindi po yung demanda niya dahil nadaya siya, hindi. Kailan mapapanood yun? Pwede nyo na po panoorin. Hanapin nyo lang po, Brigada Aguila sa DZAR. Ang pangalan po ng kanilang channel sa YouTube, DZAR News Channel. Yun. Mag-subscribe kayo, hanapin nyo rin yung Brigada Aguila. Okay. Maraming salamat po sa mga kanina, sa mga mga nagsubaybay. Pasensya na kayo Nakita ko po marami pong mga kulto ni Digong yung napili na babasahin sana namin. Kaya lang kinain na po namin yung oras nung kasunod eh. So pinagbigyan lang kami dahil pilot episode naman. Kaya po na-extend kami ng 20 minutes. Pero hindi na po nakaabot dun sa sa may pagbabasa ng inyong mga komento. Baka bukas kasi konti na lang eh. Birada, opo, birada. Ayan, siyempre bago pa lang. Maraming salamat po sa mga kulto ni Digong na nanood. Tuwing 2 to 3 po, wag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy po yan. Iba-iba lang po ang schedule kung sino po ang nakatoka bawat araw. Maganda naman yung natututo kami na how to professionalize.
Pero siyempre, naroon pa rin po yung sarili naming mga ano 'no, mga paraan ng pagbanat. Okay, pag-usapan natin si Ramon Bong Bong Revilla. Ayon po kay Bong Revilla, teka muna, hindi na ako sanay na nalobat ang ating ano. Okay. 'Pag pangit po ang mikropono, magsabi lang po kayo kasi nung nakaraan garalgal na, wala nagsasabi. Okay. Birada po, Birada Aguila. Si Ramon Bong Revilla po ay nagpahayag kasama ng kanyang abogado si Raymond Fortun, nakakasuhan, no? Ito pong mga individual o mga grupo na nagpakalat po ng fake news. Ito po particular yung sinasabi po niya na yung may utang siya, kung nabayaran na ba yung utang. O yung kasi yung report nga po nung siya ay convicted pa. Na-convict po yan eh. Tapos pinagbabayad po siya ng pinasosoli, di ba? So pinaliwanag po ni Raymond Fortun, yung kanyang abogado, na acquitted po si Ramon Revilla, no? Kaya kung acquitted siya, hindi na po pala magbabayad. Kasi, di ba, convicted muna eh. Tapos inapila, na-acquit. Yung po pala. Alam niyo po, katulad po ng marami, no? Hindi po ako nangangatwira kasi hindi ko po binanatan niya si Ramon Bong Revilla eh. Ang pagkakatanda kong banat ko diyan yung paggamit ng budots, no? So hindi po yung dahil po sa siniraan ko siya doon. Hindi ko rin kasi alam yung detalye niyan nung conviction niya. Hindi pa kasi ako vlogger nung mga panahon na yan. So hindi po natin sigurado yung kaso ni Bong. Alam ko may kaugnayan niya kay Janet Napoles. Pero kung napawalang sala na po si Bong Revilla sa paliwanag po ni Raymond Fortun, ay kasama na napawalang sala yung danyos na dapat niyang bayaran o dapat niyang isoli. Okay. Kaya po, yan daw po ang dahilan kung bakit si Ramon Bong Revilla ay natalo sa nagdaang eleksyon. Alam nyo, pwede naman yan, no? Pwede naman po yan. Kaya lang, sabi nga na nag-comment dito kanina, talo talaga tayo, idol. wala talaga tayong magagawa, no? Talo talaga tayo, no? Kaya wag na nating ipagpilitan na kasi ang sama, dalawa lang naman po yung mangyayari sa eleksyon. Either manalo ka or matalo ka, no? Ngayon kung magiging masama po yung inyong pagbabalik, kung kayo po ay babalik pa bilang o tatakbo pa bilang senador, ang sama po ng imahe na nung natalo kayo. Kasi nung nanalo kayo, ang dami nangangantyaw sa inyo na nanalo lang. Kasama na ako ron. Na kayo ay nanalo dahil lang sa pagbubudots. Game na game naman kayo nung nanalo kayo, no? Kahit na sinasabihan kayo, nanalo lang kayo dahil nagbudots kayo. Bakit ngayon? Parang tirang pikon na, no? Hindi natin alam. Parang lumalabas tuloy, Senator Bong Revilla, na kayo po ay sore loser, no? Ganun po talaga eh. Putya, matatalo, mananalo, pero yung idemanda mo, yung mga nanira sa'yo nung panahon ng kampanya, talagang ganun naman ang kampanya sa Pilipinas. Simula po, hindi lang naman sa'yo nagsimula yan. Lahat po ng kandidatong tumatakbo, nakaranas, one way or another, na sila po ay nasiraan. Pero simple lang po, no, para panatagin ang iyong kalooban, Senator Bong Revilla, hindi ka natalo dahil sa paninira sa iyo. Mali lang ng konti ng pinanigan.
Yung kasikatan mo na yan. Dati naman, di ba? Dati, alam ko, nung pareho pa kayo, imaginein mo, no, Senator Bong, dalawa kayong lakas ni BP Sara, di ba? Oh. Kung nung kumalas si BP Sara sa lakas, kumalas ka din. At sumama ka kay BP Sara, baka hindi ka lang simpleng nanalo. Baka pasok ka pa. Ha? Pasok ka pa ron sa top 3. Oh, yun eh. Talagang ganun eh. Namali ka ng nasamahan. Namali ka ng grupo. Yung grupong inaayawan. Hindi pa po, nagsisimula pa lang po tayo. Yung grupong inayawan ng nakakarami, doon ka napunta. Kaya sumama ka sa mga sumadsad. Pero iba po yung, mukhang iba po. Kasi yung tinutono ng kanyang abogado, no? Ayon po sa abogado niya, si Raymond Fortun. Ayan po, kaya po siya nagrereklamo. Kasi it is regrettable that his aspiration to continue to be service to the country had been derailed due to the insidious work done by certain groups. So may pinagbibintangan si Attorney Fortun na certain groups and individuals who had spread fake news on social media, which unfortunately were accepted as gospel truth by the unsuspecting public. Okay. So, yan po yung pinagbibintangan nila, yung paninira na to, no? Pero ganun pa man, sinabi rin po ni Fortun ito po sinabi ni Fortun, lumalabas na kung mayroon mang grupo ngayon na sasabihin ko na walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dediretsahin ko na po. Yung mga kampo ng mga Duterte ay walang kinalaman dito sa paninira kay Bong Revilla. Mabuti naman. Mabuti naman. Sobra-sobra naman. Kasi lagi na lang pag may pagbibintangan, no? Lagi na lang pag may sisisihin, laging kampo ni Duterte. Maraming salamat pa rin sa kampo ni Bong Revilla. Diretsa nilang sinasabi na hindi daw mula sa kampo ni Pangulong Duterte. Parang alam na natin kung sino. Sino yung pinatutungkulan niya. Alam nga naman yung kampo nila. Malamang hindi rin. Alam na natin yan. Yung kampo, alam, parang hindi ko naman sasabihin na pink at dilaw ang kampo na yan. Malamang. May mga ebidensya daw sila na yung kampo na yun ang nagpalaganap, no? Hindi kampo ng mga administrasyon, hindi kampo ng Duterte. Ano pa ba ibang kampo? Yung kakamping at mga dilawan. Pero ganun pa man, kahit kalaban namin yung sinisisi mo, Bong Revilla, ang pangit po, no? Ang pangit po na tuwing nung nananalo ka, kahit na anong bato sa'yo, hindi, kakampi niya si Tamba Kakampi niya tignan natin para magkaroon kayo na hint. Ituloy natin yung basa sa abogado ni Fortun, ni Bong Revilla. Usually, akala natin yung laban ng grupo ng mga Marcos at yung grupo ng mga Duterte. Hindi po. Hindi daw Marcos at Duterte. Hindi po. Lumalabas po na it appears to be somebody else move. Ayun. Pero hindi niya po pinangalanan. Hindi Marcos, hindi Duterte. Lumalabas somebody. So alam niyo na yan. May kinalaman ba yan sa siniraan si Budots? May kinalaman ba yan para kaya sila nakapasok? Pwedeng ganun ang taktika no? Siraan natin to, Siraan natin tong para makapasok yung dalawa natin. Ay hindi ko rin po tutukuyin.
ayaw niyong tukuyin. Sino ba yung dalawa nakapasok? Yan ba? Meron ba silang paninira talaga, yung grupo na yan? Diba? Obvious naman yung tinutukoy. Pero ganun pa man, kahit po kalaban pa natin yung tinutukoy ng kampo ni Ramon Revilla, napakasama pong pakinggan. Pag natalo ka, magdedemanda. Pag nanalo ka, tuwan-tuwa, kahit sabihin kang Mr. Budots. Di ba? Ang pangit. Hindi po ako sang-ayon. Kasi once na pumasok ka sa politika, asahan mo sisiraan ka eh. Kami nga, hindi pa politika eh. Pagbablog pa lang po siya, sangkatutak na paninira. Sangkatutak na paninira na natamo ko rito. Ang pinakamasakit kong paninira, no? Ito, magtapatan tayo dito, talaga ako nasaktan eh. Ang dami po nagsasabi, lalo na po yung mga kalaban nating mga vlogger, no? Ang sabi nila, hindi ka naman talaga matalino ba dong? Nagmumukha ka lang matalino dahil gwapo ka. Nagmumukha ka lang matalino dahil magandang lalaki ka. Ang sakit po, no? Napakasakit. Talagang hindi mo... yan lang po ang mapapayo natin kay Mr. Budots. Move on, no? Lick your wounds and fight another day. Ganun lang po talaga. Hindi kasi sanay matalo eh. Yan yung problema ng mga taong hindi pa natatalo. Kung hindi ako nagkakamali, first time po yan na maranasan ni Mr. Budots. Kasi dapat ba't ada ng... ba't ada? Ewan natin kung sino kakasuhan niya. Hintayin na lang po natin. Okay. Eto po. Tuwan-tuwa po yung mga tuwan-tuwa na naman po ang mga pro-Duterte dahil sa paglabas nitong Pulse Asia Survey na sinasabi po na si Pangulong Duterte ang trusted by majority of Filipino voters. Pinagkumpara po yung tatlong matataas na nanungkulan, no? Ito po si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos, inaaral ko na po magsalita ng Pangulong Marcos kasi siyempre taga-mainstream media. Bigla naging taga-mainstream media eh. Si Pangulong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte. At ito po ang lumabas. Okay. So, kulelat po sa trust rating si Pangulong Marcos. Si Rodrigo Duterte ay 63%. Samantalang si Sara Duterte ay 50%. At Ferdinand Marcos Jr. ay 32%. Ginawa po to, eto, kapit po kayo. Ginawa po to noong May 6 to 9, 2025. Kita nyo Tanda, mamaya, babalikan natin yan. Dapat magbunyi tayo, di ba? 63% si Tatay Digong, 50% si BP Sara, at nagkukumahog na 32% ang si BBM. Sa no trust naman po ay 17% po si Tatay Digong, konti lang, 25% si BP Sara, at napakataas po ang no trust kay BBM na 42%. Okay. Meron pa po isang survey, kasabay po niyan, no? Kasabay po niyan, meron din pong survey ito si BP Sara, tungkol naman po kay BP Sara. Ito po, ang tanong po ng Pulse Asia pa rin, sang-ayon ka ba o hindi sa paghain na impeachment case versus BP Duterte? Ang di sang-ayon, so marami po ang hindi sumasang-ayon na 50%. Yung sang-ayon po na ma-impeach si BP Sara ay 26%.
At ang hindi masabi o wala po siyang hindi niya po maintindihan kung siya ba sang-ayon o hindi ay 21%. So madaling salita ay mas ang laki po ng diferensya ng hindi sang-ayon, majority po ng sinarvey ay hindi sang-ayon. Okay? Ito po ay Pulse Asia rin, May 6 to 9, 2025. Ngayon, ang tanong po, no? Ito ang tanong natin sa Pulse Asia. May 6 to 9 po yan, no? Ang tanong, bakit ngayon nyo lang nilabas? Ito po, ang tansya ko rito, ako wala na akong tiwala rito sa mga survey company. At tandaan nyo po, naglabas po to, malamang kasabay po nito Yung huling survey po ng Pulse Asia, total siya naglalabas. Wala pong problema, talaga namang mataas pa rin po yung mas nagtitiwala kay Tatay Digong tsaka kay BP Sara kaysa kay BBM. Given na po yan. Pinatunayan na nga ng eleksyon yan. Tignan lang natin kung yung Pulse Asia po ay yung last survey nila ng senatorial. Last survey senatorial. Okay, ang tanong ko sa Pulse Asia, bakit ngayon nyo lang nilabas yung mga survey, May 6 to 9 pa pala yan? Kailan ba yung election? 12? Okay. Bakit ngayon nyo lang po dahil pabor kay Tatay Digong? Pabor sa mga Duterte? Ano pong gagawin nyo kaya kung yan ay, para saan po kaya yan? Ano po purpose niyan? Kung yan po ba ay pabor kay Marcos, kung yan po ba ay hindi pumapabor sa Duterte, inilabas nyo po ba yan before election? Yun yung katanungan ko Di ba? Ilalabas nyo po ba yan kung hindi pabor kay Pangulong Duterte para maka-apekto sa eleksyon? Ano po yung purpose? What's the purpose? Ngayon, nung hindi po lumabas, nung pro-Duterte po, tinago nyo po. Kasi hindi ko po nakikita yung purpose na magpapasarvey kayo before election, tapos hindi nyo naman pala ilalabas before election. Kasi pabor sa Duterte. Yun yung sinasabi ko, maaaring tama po yung mga paraan ninyo ng pagsasarvey. Pero outdated na po masyado. Alam niyo po ba na yung isang araw ngayon, halimbawa po, 2 araw before election, nagsalita yung isang kandidato. Ang laki po ng epekto. Mabuti pa yung mga komedyante. Naririnig ako, meron akong podcast na mga patawa. Mga komedyanteng, mga Cool Pals. Yan, yung mga Cool Pals. Meron pong podcast yan Mga komedyante po yun, nagkukwentuhan. Alam niyo, mas mabuti pa magsuri yung mga komedyante kung bakit natalo yung mga kandidato Bakit natalo sila Willie Rebillame no? Bakit natalo sila Diwata? Nakakatawa pero yun po, wala na relevance. Ang relevance po niyan, ipakita na sila po ay
ay totoo pa yung kanilang survey. Na for personal for survival. Ngayon pong maraming nagko-question sa survey. Ngayon pong maraming kumu-question na ng teka muna. Parang bakit mali ang lahat ng survey? Kahit po yung mga reputable, katulad po ng Pulse Asia at SWS, bakit parang ang dami nilang pagkakamali nung nagdaang survey, nang nagdaang senatorial election? Yung mga sinasabi nilang shoe-in, na pasok, katulad ni Abby Binay, ni Ben Bitag Tulfo, sino pa? Si Willie Rebillame. Mayroon pang isa Bong Revilla, Abby Binay, Willie Rebillame, Ben Bitag, yung apat na yan. Lagi pong shoe-in yan na panalo, di ba? O bakit po talunan? O ngayon, ilalabas nyo to ngayon dahil yung mga survey result ninyo, kasi mawawala na po ng tiwala sa inyo yung tao Di ba? Hindi po. Yung buong survey mismo. Kasi nauuna, kung ganito kayo magpa-survey, tapos na lahat ng event, tsaka nyo ilalabas, teka muna. Ano pa silbi niyan? Kung tapos na lahat, tsaka nyo ilalabas. Isa lang po ang silbi niyan. For survival na survey firm ninyo. Nasabihin nyo, tama kami Talagang may trust pa sa mga Duterte bakit hindi nyo nilabas before election? Di ba? Kung totoo yan, bakit ngayon kayo nagsasalita na tignan nyo, ayaw ng mga tao kay BP Sara, ayaw ng mga tao na ma-impeach si BP Sara? Kaduda-duda. Bakit ngayon lang? Yun yung question natin Bakit ngayon lang nyo nilabas yan? Okay, punta po tayo rito sa very positive naman. Hindi ko rin po alam kung positive to. Kung positive to talaga. Makikiusap daw po. Ito po ang pahayag ni John Vic Remulla, ang DILG chairman. Yan. Tama kasi yun No? Sino po bang mali na mataas yung trust rating ni Tatay Digong? Pero bago po ang eleksyon, lahat ng survey company, ang pinalalagana po sa media, maraming Pilipino yung sang-ayon na dalhin si Tatay Digong, sang-ayon na litisin sa ICC. Naalala nyo yan? Kaya hindi nyo na po mababawi. Alam nyo, marami pong survey company na nagsabi na hindi papasok si Marcoleta. Kasama na yata kayo ron. Tama, kasama kayo dun. Wala naman survey company na papasok si Marcoleta Biruin mo, pang-anim. Wala rin survey company na tatambakan ni Bongo si Erwin Tulfo. Kaya isa lang po ang namin, mali kayo lahat. Kasi it's either si Erwin Tulfo ay katay ni Bongo o nangunguna si Erwin Tulfo. Di mali kayo lahat. Ngayon, nagbabawi kayo. Gusto ninyong sabihin na malapit pa rin kayo sa katotohanan. Kaya nyo nilalabas to bigla. Na mataas ang trust rating ni Tatay Digong. Kahit totoo yan. Hindi ko naman pinagdududahan na may ginawa kayong ganyan. Pero para saan po yan? Para saan po na nag-ano kayo? At hindi nyo nilabas? Before election nyo ginawa yan Bakit nyo nilabas after election? Dalawa po yan. Is either hindi nyo gustong maka-apekto yung result, kasi makaka-apekto yung result Pag mamalaki ng mga tao yan Or talagang gusto nyo na iligtas yung inyong survey company. Mula po sa hindi nyo mapaliwanag yung bakit ganun ang resulta Walang makakumbinsi sa akin dito po sa mga profesor na to. Profesor na may-ari ng survey company
at profesor na sumasampalataya sa mga survey company kung bakit naging ganyan yung eleksyon. Hindi nyo maipaliwanag yung Duterte power. Hindi nyo maipaliwanag yung na si Sara Duterte may kakayahang ipanalo si Villar at saka si Amy Marcos. Sablay talaga. Kaya mahirap po yan. Okay. Punta na po tayo rito. Kay John B. Cremulya na bagamat natutuwa tayo, mas galit pa rin kami sa inyo. Hindi po namin kayo, isa pa pala. O majority daw ay ayaw nung pagkakahuli kay Tatay Digong. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang nilabas itong mga survey na to? Before election, ang mga survey ng mga kung ano-anong survey company na mga biglang sumulpot ang bakit hindi nyo kinontra? Uy, meron kaming survey na nagsasabi, hindi totoo yan survey nyo. May survey kami na nagsasabi na si Tatay Digong ay ayaw ng mga tao na makulong si Tatay Digong. Overwhelming majority. Ang naririnig namin, majority, gustong elitisin si Tatay Digong sa ICC. Bakit ngayon nyo lang to nilalabas? Siyempre nga naman, dahil majority talaga ay pro Duterte, sasabihin natin, tama yan, Paul, sa Asia. Kampanya nila yan para hindi po sila, kampanya ng survey company yan para manatili po sila na pagtiwalaan pa ng tao. Utot nyo. Ginamit kayo yung mga survey company na yan ngayon. Okay. John B. Cremulya, makikiusap daw po sa ICC para po move on na po. Para po makapanumpa si Tatay Digong. Importante po yung makapanumpa kasi gusto po natin siyang maging legal na mayor No? Gusto po natin maging mayor talagang hindi lang po simpleng elected mayor kundi full anong tawag doon? Na siya po ay nakapanumpa yung talagang totoong naging mayor ngayon 2025. Ngayon, siyempre dahil yan po, yun po inaiwasan nila maging irrelevant. Ngayon po, dahil si Tatay Digong ay overwhelming. Ayan, tignan nyo po, media company. Kayong mga taga-media, paano nyo po na-atim? May mga survey po. Ewan ko kung kaninong pa-survey yun. Na mananalo daw po yung mga Nograles dyan sa full pledge. Maraming salamat. Full pledge na mayor dahil siya po ay nakapanumpa. Paano nyo na-atim media na maipalaganap na mananalo yung mga Nograles? Sa bagay, wala naman yatang media na nagbalita kasi sa survey pa lang talagang tambak na yung mga Nograles di ba? Tambak na yan sa Davao, lahat ng survey yata Kaya lang yung mga vlogger na putya kala mo matatalo na si Duterte sa kayong mga irrelevant na kay lahat. Yung mga vlogger na nagsabi na matatalo Duterte. Sa bagay, wala namang mga pangalan niya mga vlogger. Hindi nga yata makukonsider na vlogger yung mga yan. Okay. Natutuwa tayo dahil may pagsisikap ngayon. Kaya lang kung maiisip namin, kayo ang dahilan Proud na proud ka pa, di ba? Nung nagpa-interview ka, John Vic, hindi na namin makakalimutan yun. Yung sinabi mo na kasama ka, 4 kayo na nagplano. Tapos nung tinatanong ka na sa Senate, hindi ka nakasama. Wala talagang plano. Bigla nyo lang. Nung nakikinig nga ako ng Senate hearing, putya pa, wala nang umaamin ngayon na nagpahuli kay Tatay Digong.
matapos yung drama na dinala si ano, wala na ngayong umaamin. Sabi ko nga, baka si Tatay Digong nga nagpahuli sa sarili niya. Okay. Kaya po, makikiusap po si John Vic Remulla na true doon po sa mga, hindi po Comelec, yung mismong mga manunumpa dito po sa mga kinatawan natin doon. Meron naman po tayong mga diplomat dyan, mga ambassador o taga Philippine Embassy na pwede pong manumpa, no? Through them, makapanumpa si Tatay Digong para maging ganap ang kanyang pagiging mayor ng Davao City. Anyways, yung vice mayor naman niya ay very capable na pamunuan sa ang Davao City habang siya ay hindi pa po nakakabalik dito sa Pilipinas. Consulate. Ayan. Kung sino man sa kanila ang available. Pwede naman pala. pwede nyo naman po palang ano. Pwede nyo naman po palang anong tawag doon? Gumawa ka talaga kayo ng paraan, di ba? Para magkaroon ng mga legal moves. Bakit hindi nyo yung ginawa? No? Bakit diniretso nyo? Yan lang po ang ating topic. Muli, nagpapasalamat po ako sa mga nanood at sa patuloy na nanonood, no?